Ngayon, tayo boys. Boom. Tayo sa Parañaque ngayon. Lagi traffic naman dito. Tagaytay, short night ride with Tito Boom Boom. Pero dadaan muna tayong Valley 1 kasi ang hirap tayo camera 360. Kaya itong trip na to, gagamitin ko rin siya chance na makapag-shoot ng 360 stuff kasi I've never really shot any 360 content. Tapos siguro i-check ko na rin itong motor kasi hindi ko pa to, matagal ko ito hindi nagamit eh. So ano ba yung motor ito? Target ko talaga Pantra next year. Pag kumita sa YouTube, alam nyo yun, bili akong Pantra, set up, touring, gamitin ko content yan. Bala ko ipamigay or yung raffle, pero giveaway. So pag-giveaway ko siya sa channel. Wala pa naman ako doon, pero that's the dream. Pag nagkapera through YouTube, gano'n ang balak. Ipunin, bili ng Pantra na motor, set up at gamitin content, pamigay. And you know, tulungan nyo ako, like kayo, subscribe kayo, share kayo, gano'n. Tawarin nyo yung mga video. Tingnan nyo, bawi ako sa inyo. Bigay tayo mo to. So dito na tayo kay Wali banda. Hanapin ko lang kung saan siya mismo. Matanda ako saan siya. Oo po, tapos yan. Nakuha na lang, palitan mo na, lagyan mo ng ng sisiyan. 400, di ba? Oo. Meron nga nandadaan eh. Pero may mga ano na rin. Oo, kung naglaban ko sa mga dapat sila. Parang salita. Paano boss? Paano na kami? Ano tayo ah? Service road. Tandaan natin na rin. Pero na. Tingnan ka boss ha? Shoutout doon kay kuya na nakapulang RFI, Rusi RFI. Kinilapitan niya kasi si Boom Orator, kinausap niya si Boom. Akala niya, tinanong niya kung anong motor. So, akala niya big bike, but again, 250cc. Rather 250 pero 230 something sa papel yung motor ni Boom. And nakwento niya may Cyclone din daw siya. So, nagulat lang siya na itong kay Boom eh. Mukhang mas big bike pa kaysa doon sa Cyclone niya. Cyclone is 400cc ng Rusi. Shout out to him. Good guy. Yun. Sama natin si Boom. Meron na dito na yung 360. Wala nga akong phone mount. Hindi tayo mag-highway kasi si Boom 250. Kailangan naman iwan natin yung tropa, di ba? So, ayan. Ay, yung pagsiksikat tayo ngayon dito sa gilid. Well, kahit gusto ko mag-highway, may load naman nata ako eh. May load ako SX. Pupus na yung NX. Yung MCX. NX yun eh. Parang 25 something yung ginisingin din. Ang exit if ever. Basta ang ginagastos ko kapag patagaytay ako pag parang 130 126 mga ganun, one way. So ayun, takits na lang mamaya bibidyoan natin yung mga madadaanan natin, pero magbabayan-bayan tayo. Tagay tayo, punta tayo Cafe Moto. Hindi ko alam kung saan eksakto. Tagay tayo. Takits.
So dito sa moment ito, ang sabi ni Boom, hindi raw nagsisave yung GoPro Hero 5 niya. Naguloko daw yung battery, nagahang daw yung cam itself. Kaya second hand niya nabili yan, and nagamit na rin naman namin yun. Dinggalan shots namin dyan galing eh. So I have faith na kung ipo-format niyo yung card, baka hindi na maghang. Sabi niya battery, and ang tingin ko, i-format niyo yung card. So kayo, kung may idea kayo, comment nyo kung anong problema nung cam niya, bakit hindi nagsisave. So, it would be greatly appreciated. Thanks. Smutty, infantile boy, and give me for reward only the ability to recognize the incarnation. Mga patikan dito, ayaw na sumunod sa batas eh. Oh. Nagulat na pinagagrat ang pula. Ano na? Ganyang pula. Ma-aksidente ka rin kung hindi ka nag-ano eh, tumitingin eh. Kaya hindi ka talaga pwede umataw dito. Kaya nga eh, kahit gustuin mo pa. Biglaan lang itong ride na to, and hindi naman kami dapat talaga magtatagay. Hindi rin talaga namin alam ni Boom kung saan kami pupunta. Pero gusto namin ng malamig. Ayaw naman namin sa Antipolo. I mean, no offense to Antipolo, pero I don't believe na malamig doon. Kasi hindi siya ganun kalamig, parang Tagaytay. And we love Antipolo kasi nabili rin ako mga suman-suman doon, mga ganun. Pero again, ayun nga, nothing beats Tagaytay. I mean, gusto ko Baguio, but of course, gagastos ka pa. Ito, 200, 300. I mean, nagastos ko nga lang ata 200 gas. May makikita ninyo. Yung kinain ko, yung kakainin ko dun, well, sa video na to, hindi nyo pa nakikita. Kakainin ko dun sa, magkano lang. Oh, diba? But, then again, Tagaytay is just something, it's a place that I go to na, it's a go-to place for me. Pag wala akong magawa, pag-bored ako. So nakita niyo ba yung dalawang batang nagbabike? Yung isa yung naka-green na patak. I hope they're young adults, yung tipong 18 plus. Kasi kung bata yun, I mean, kung may mangyari doon, yung magulang ang doon, may cargo. Pero pag may nakabangga doon, yung driver na ang may kasalanan. Kung binangga niya na kasalanan talaga niya, well, he deserves to be punished. Pero kung yung kasalanan ng bata, tipo bigla siya magsiserve tapos tatama siya sa iba. Tapos ang maaano pa yung driver, maya naman kayo, di ba? Again, panawagan lang sa mga magulang, yung mga anak ninyo nagbabike ng gantong, you'd rather past 6, 7 o'clock PM, lalo na ganun style. Come on, man. Siguro, I would just like to say that for me, Tagaytay is my comfort. Ano zone ba yun? Hindi ko masabi. It's just one of those places that I look at with rose-tinted glasses kasi bata pa lang ako. Lagi na kami nandun. Nung okay pa yung finances and everything. Pero nung naging teen, nawalan kami ng
ability to go there like anytime we want. So sabi ko, one day pag nagkaroon ako ng sasakyan, dadalasan ko yung dalaw sa Tagaytay. Kasi nami-miss ko yung lamig, yung amoy. It's just yung Olivares Plaza doon kasi nagbo-bowling kami doon when I was younger. So Tagaytay is just connected with my fondest memories as a child. So maybe that's why. I don't know. But simula nung nagkamotor ako 20 ano na ako 20 something. Talaga naman halos linggo-linggo yun, araw-arawin ko yung Tagaytay. Hindi ako nagsasawa, mushroom burger ako. Kahit 500 lang yung pera namin magtutropa, uta kami doon, bilhin lang kami pagkain, papagas lang, uwi na kami. Parang itong ride namin na to. Kano lang pera namin 200 something nga lang ginas ko. Mamaya makikita nyo. Pagas lang ako. Kape, uwi. Yun lang. Mairaos lang. Pero ito yung first time ko ulit na mag-night ride sa Tagaytay. And nakakamiss. And ang sarap sa feeling na nagawa mo ulit yung bagay na tagal mo nang hindi ginagawa. Kayo ba? Anong ano nyo? Yung isa sa mga lugar na lagi yung gustong puntahan. Not necessarily malapit, di ba? Kahit malayo yan. Yung bang nagbibigay sa inyo ng sense of peace. Yung dopamine hit na kinakailangan ninyo talaga. So yeah. Comment nyo. And let's see. Manhid yun dito ko sa lamig. Ha? Namanhid yun dito ko sa lamig. Putang ina. Ngayon wala kang gloves na. Nasa loob Pauwi. Pauwi. Alam ko may kainan ng alfresco sa Taal Vista So, ewan ko lang kung makakapasok kami. Kabataan ko, pwede pumasok dyan Lagi kami dyan na-hatch, may parang arcade. Sa mga batang 90s dyan. Kaya tatandaan nyo ba yun? Yung arcade na Taal Vista. OGM pagalan lang natin kasi ayan pala ina Cafe Moto ayan tambayan ng mga nakamotorski niyayapos ko na yung makina ko
Sabi ko mainit eh. Pwede ba dun tayo? So ayun, nakarating din kami dito sa Cafe Moto. It is a very good place. I highly recommend that you guys visit this place. Mura yung drinks. Yung food is masarap pero onti lang yung serving. But pag nabitin, may Treats Petron store naman sa tabi. Ako bumili lang ako tinapay doon. Sausaw sa kape. Good job na. So, this is a good place to hang out. Kapag gabi, gusto nyo lang umalis, gusto nyo lang magtagaytay, I think this is a very good place to go to. Marami namang ibang pwedeng puntaan, pero ito yung isa sa mga first na natry namin ni Boom. So, I like it. Again, sa gasolina, nagastos ko $250 lang. You'll see in the screen kung ilang litro ang inabot. But then again, ayun lang. So, ayun. I hope you guys love this kind of content. Please comment down below if you have any suggestions for us kung anong magandang sa tingin nyo gusto nyo content na makita sa amin. Alright, so mag-ingat kayo sa mga ride ninyo and always be mindful of each other on the road. Alright, ciao!